tayo dito mga karo sa project natin sa Annabelle Airways project. Roofing, ito yung pinaka-roofing natin. Yan ba? So, gusto sana nila mapunta yung dining area rito. Pag nilagay natin yung mga tubular paano. Sabi ko baka mas maganda po sana na sundin na lang namin yung closet yan dito. Meron nga po pala kaming wire na nakaabang dito banda. Dagdag pakapit po kasi to. Agent ban kung tawagin. Bibili nga po pala tayo ng gate. Good morning. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, araw nga po pala ng Lunes ngayon. Ayan, bali, July 6. So, for today's video mga karos, meron pong nagpapa-estimate or gusto magpagawa na kapitbahay po nila client owner dito sa Annabelle Airways. Actually mga karos, nagawa na po namin to dito sa interior. Kami po yung gumawa ng mga window grill sa loob po ng bahay. Ayan, bali sila client gusto po nila magpapalit ng outside gutter. So yun yung makikita nating Spanish gutter sa isang Maxine model unit dito sa Annabelle Airways project. Ayan, bali ipapaliwanag ko po sa vlog kung paano po yung step by step na pagpapalit or pag-install ng gutter or ng isang complete set ng isang bubong. Yan, si client owner kasi ay nanonood po sa vlog natin araw-araw. Tapos yung nakakausap po natin dito is yung kamag-anak po nila na nakatira po doon. Siya po yung nakausap natin nung nagpagawa sila ng window grills. Ay mga karos, ay isama po natin sa content video natin ngayon. Then project updating po tayo sa ibang ongoing project. Samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Lunes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Mga karos, nandito tayo sa Alumina Home Space 5. Magandang araw nga pala sa lahat ng client owner natin, sa mga ongoing project at saka sa mga kasama natin. Yung mga binaklas na mga materyales galing sa bubong, ayan na kinuha na po natin. Tsaka yung ibang mga retaso pa dito sa naging project natin, sa mga handrail. Ayan. Ito nga pala, nakagawa na tayo ng trench drainage dito sa project. Ayan. Tapos dito pinaumpisahan natin yung finishing carpentry. So yung mga gagawin nga po pala rito, yung TV cabinet natin dito, tapos yung bar counter at saka yung dalawang closet dun sa tig isang kwarto. Kahapon nga po pala, lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan kahapon pagkatapos namin mag-renovate ng bubong. Ang kagandahan yan is naagapan natin. So araw ng Lunes ngayon, yan, may balita na baka may pumasok na bagyo bukas. Yan na. Yung handrail natin kompleto na. So kaya ito, pinaumpisahan ko na yung cabinet dito at saka yung cabinet dito. Yan, pinaumpisahan na natin kasi nakapag-renovate naman na po tayo ng bubong. Kaya magiging safe na po ito. Tapos itong bintana na to, maglalagay pa tayo ng rito, ng exit. So para may access tayo rito sa kabilang part, dito sa likod ng back extension. Tapos yun, yung sa maintenance nito, yung pinaumpisa na natin, yun nga lang kasi hindi yan natuloy gawa ng umulan. Umulan po kahapon pagkalakas-lakas. At naging ayos naman po yung renovation natin sa bubong. Ayun yung gutter niya, stainless na po yan. So sa ngayon, ito po muna yung update natin dito sa project natin sa phase 5. Pag natapos yung installation ng mga closet dito sa bawat kwarto, papasimulan na rin po natin pa-install ng kornisa yung mga bawat gilid ng pader. Tapos proceed na tayo sa overall paint. Yan, natapos lang po to. Tapos ito, ipapa-overtime po natin to. Tapos yung sa TNB ay magpapapasok po tayo rito sa araw ng linggo para maumpisa na to. Yan, pwede rin natin pa-overtime yan.
Gelog, una na ako ah. Gege. Yan, let's go. Tara. Ang susunod kong pupuntahan dito sa Anyana Bel Air West Project. Orasan ka na doon? Orasan? Magdadala ako rito. O nga, wala ka pang phone. Wala. Sige. Magdadala ako rito. May na-pull out kami galing garden eh. Dadaling ko. Yan. So yun, Anyana Bel Air West Project tayo ngayon. Meron lang konting pinabibili doon. Tumawag sa akin yung tropa. Tapos may delivery tayo ng karagdagan 16mm. Nasa 20 pieces para sa project natin sa P6. Tara, let's go. Dumaan muna tayo rito sa junk shop. Ayan o. Kahit papano, meron tayo naiipon bago sumapit yung Pasko. Pandagdag po sa Pasko to. Mga naiipon natin sa kalakal. Okay, nakamagkano rin tayo. So, 570 rin, di ba? Matyaga ka lang talaga mangolekta. Kasi ang lamang din natin, may sasakyan tayo. Ano po yun? Yung iba doon, matagal na nandito, naipon lang. Konti lang naman yung nakuha natin doon sa renovation ng bubong kahapon eh. Yung mga konting binaklas lang sa flashing. Mas marami sana yon kung nakuha din natin yung binigay natin kay pare. Kaso nga lang, may usapan na kami na kapag nakapagbaklas kami ng bubong, meron din siyang meron din pong mapupunta sa kanya, merong maisi-share. Tagal niya na pong hinihingi yan. Pero yung ganong klaseng bubong na binaklas namin sa Lumina Home Space 5, hindi nyo na magagamit yun sa mga project. Siguro pang sarili na lang. Yung mga tinatawag na pansamantagal na ilalagay sa bahay nila. Ayun. Bili pala tayo ng 2 sako ng graba para sa Anyana Bel Air West Project. Yung paggagamitan na lang naman ito yung sa lababo. Ang 2 sako. Tapos kailangan natin ng 1 galon nito, pero ibibigay ko na to sa project natin sa Anyana. Hindi tayo nakabili dito, hindi available. So ito tira ko dun sa project sa Phase 5. Para may magamit lang sila kasi mahirap maghanap nito dito eh. Ready fix. Papa-install na tayo ng tiles para sa balcony. Tapos bumili na rin tayo nito, 3-part na tubo, 2 para dun sa aircon natin sa may balcony. May kasama yung elbow. Ito elbow. Daanan lang naman po ng ng drain line para sa AC. Bago tayo pumunta ng Anyana Bel Air West, sinusubukan ko maghanap nito sa mga madadaanan natin na hardware. Yan, shoutout nga po pala dun sa mag-ama na bumati sa akin. Siguro taga Metroville po sila. Metroville Subdivision. Yan. Okay, tara. Subukan natin dito sa tile center. My friend! Wala! Sige. Sige. Wala rin. Nakakabili niyan kay Ma'am Melanie Hardware dito sa pinuntahan ko sa Best Job at saka sa Wilcon. Nga lang, opposite na kasi tayo kay Ma'am Melanie Hardware eh. Baka sakali na lang tayo sa iba, baka meron. Malapit na tayo sa Anyana. Yan, dito tayo nakakita. Madalas din tayo order dito. Yung bili na lang natin dito, isa nasa sachet. Ayan, ang katumbas nito parang 2 sa isa nito. Yan ang katumbas. Bali bumili tayo ng 8 sa tansya ko ron sa project natin. Sa dami ng tires din na ikakabit hanggang sa TNB, baka mangailangan tayo ng 4 na galon. So ito bali isasali na lang po nila yan. Ayan na. So ang presyo po nito pag binibili po natin sa local, nasa po to, kulang-kulang 800. So ito naman yung isang sachet nito, nabili natin ng parang 350 yata ang isa. Bumili tayo ng 8, nasa 2.8. Yan. Okay na, diretso na tayo sa Anyana West Project. Dito na tayo sa Anyana Bel Air West Project. Magandang araw kila client owner. Kaya yung graba sa gagamitin sa lababo. Yun. Nakabili ako sa sachet lang. Isali na lang natin.
tubo. Bali mga karos, tuloy natin yung pagbablog dito. Ayan, magandang araw kila client owner. Si ma'am nga pala, nakausap natin ngayong umaga. Siyempre, meron kaming mga pinag-usapan dito. Kasi dapat merong mare-revise dito. Pero naipaliwanag ko naman sa kanya. Mga karos, pagka nasa ibang bansa ang client, talagang kahit sa panonood ng video, pwedeng ine-expect niya na sobrang laki ng bahay niya, pwede naman sobrang liit ng bahay niya. Syempre habang nanonood siya ng mga vlog namin, at syempre pagka nagpo-post din po ako sa Facebook ko ng mga gawa namin dito, so nai-imagine niya rin. Tsaka pala, yung kuha ko sa iPhone is naka 0.5. Pag naka 0.5, mas para siyang lumuluwag at lumalaki. Pero sa actual po, sinusunod natin yung tamang sukat, tamang dimension nito. Yan, ang pinag-usapan lang namin nila client dito is yung magiging location ng dining table and chairs. Kasi yung dining table dito, hindi naman po malaki. Hindi po malaki yung ilalagay nila rito. So yun, hindi ko na po muna isi-share kung ano po yun. Tingnan natin kung matapos natin to, kung may konting dress up itong bahay kapag turn over natin. So ayan, update tayo ngayon. So ang assignment namin dito, may konting clearing tayo, installation ng ceiling, installation ng tiles, roofing and framing. So ang gagawin ko ngayong umaga, bali magdadagdag po tayo ng 1.5 stainless gutter na ganito kalaki. Yan, ito po yung laki niya. Papabend tayo, tapos bibili rin po tayo ng 10 feet na long span roofing na 0.5. Ayan, bali ito, yan nilib muna ni Mason. So si Mason nandun po muna, pero may magpa-plaster dito. Ayan, may magtutuloy. Tapos syempre yung sa helper natin sa dry pack para po dito sa balcony. Yan, pa-install na po natin siya ng tiles. Dahil ang mga kasunod natin na rito, ang mga kasunod natin na gawain dyan, papa-priority natin yung handrail or yung gabay. Yung disenyo nga pala ng ng fence grills, carport gate at saka entrance gate at saka dito sa gabay, handrail sa balcony is more on horizontal. So makikita nyo, opposite siya nung dating nakalagay kasi mga naka-vertical po yung design. May mga client na mas nakatuon or nakatingin dun sa sa disenyo ng bahay. So dun po sila. So alam ko may magko-comment sa inyo na mas maganda na yung vertical for safety, pero tayo is yung gumagawa. Tayo susundin natin kung ano yung gusto ng kliyente natin dito. So lahat yan puro pa horizontal yung disenyo, pati rito sa baba. Okay, may konting tayo rito. Konting naipon na panambak yan. Buhangin tayo rito. Mga tiles. Tapos ito yung magiging sliding door natin to. Baka may mag-comment. Main door. Tapos may katabing sliding door. May purpose po yan kung bakit ganyan po yung disenyo. Yan, tapos dito ang nagawa. Ayan, may konting bakal pa po tayo rito. Yung bakal na yan gagamitin po rito sa sa tawag dito sa lababo sa baba. Yan, ito na. So nakabuo na tayo ng isang roofing framing dito. Bali inside gutter yan. Ito yung natira naming gutter dati dito sa back extension. Yan nagamit pa namin dito. So dito, sarado 8 feet kasi to. Kulang ang isang rito, ang isang gutter, inside gutter. So dalawa bibili natin automatic. Tapos kasi may mga side pa yon, may UP pa yon. Tapos may dugtong pa. Yan, ito naman yung susunod na assembling dito for roofing framing. Tapos ito, ayan na, nakapag-assemble na tayo rito ng another kitchen counter slab para dito sa outdoor kitchen. Ang gagawin na lang po rito, bubuhusan na lang. Yung hulman nito, yung butas niya is reference niya, yun nandito. Yung dito, yung kitchen sink dito sa loob, yung pinakaluma. Kung ano yung inabutan natin dyan, yun lang ibabalik rito. Tapos ito, wall plaster, tatapusin na lang. Tapos yung kisame rito sa may back extension, ito yung sa magiging bedroom. Yan, magtitira na lang kami rito ng almost 3/4. Yan, 3/4 sa kisame para yung mag-install pa ng copper tube at saka ng tiles. Este tiles ng aircon. Yan, makapag pa sila rito, makapag-compone pa. Yan, sa mga nagawa rin sa TNB sa first floor, yan, may kisame na po ito. Kasi ito nilalagyan na rin. Ang gagawin pa po rito, yan, magkakaroon po ng closet yan dito. Meron nga po pala kaming wire na nakaabang dito banda, na which is maglalagay po kasi kami ng tubular panel dito. Kaya kapag natapos po yun, yung wire po na yun, yung wire po na nakakabit po rito,
Yan na, huhugutin na lang po pababa. Ayan, yan po yun. Yun yung gagawin dito. Ano pa? Ano pa dito? Ayan, start na po. Yan, pinapatanggal na rin po. Pinababakbak natin paunti-unti yung dating vinyl po rito. Tapos pinapaluwag na po natin to, yung second floor. Yan, pinapaluwag na. Tapos installation na ng tiles dito sa may balcony. So ayan po yung tiles. Yan bali yung 40 by 40. Yan yung ginamit po natin dito. Nabili natin sa City Mini Home Depot. So kung ano yung gagamitin dito sa balcony, siya na rin po yung dito sa baba. Yung binili nga pala natin na Redifix, ito, ginagamit po to bago mag-install ng tiles. Pinapahid po natin to sa likod niya para bago natin po ituloy ang ikabit. Yan, matibay siya. Dagdag pakapit po kasi to, agent band kung tawagin. Yan. Kasi yung adhesive, yung tile adhesive, so hindi pa siya totally enough para mas strong yung kapit niya sana sa flooring. Kaya gumagamit po tayo ng yan, ang asikasuhin natin ngayon. Bibili nga po pala tayo ng Davis Extras sa paint center para malagyan po ng primer coat yung mga trusses na ginawa natin dito. Yan, siguro dalawang galon na para malagyan na rin po ng primer yung gagawin sa balcony. Yan, bili rin tayo ng baby roller. Tapos yun, magpapaben nga tayo ng gutter tsaka long span roof. Yung pagkatas ko lang dun sa purchase natin, babalik tayo rito para may deliver. Ayan, gamit tong sasakyan natin. Yan. So alis muna ako. Yan lang po muna yung update natin dito ngayon. Yan na. Tara. Bali na natin inasikaso yung gutter at saka yung bubong para dito sa Anyana West Project. Tapos bibili na lang tayo ng epoxy primer para doon sa bakal at saka roller lang. Yan, babalik na po tayo na. Basta, ako na magsasara. Thank you. Okay na. Isang galon ng epoxy primer. Pag bumili naman kayo ng epoxy primer, lagi may kasamang catalyst yan. Tapos dalawang baby roller. Mukhang alanganin na yata balik oh. Baka nagpapahinga na yung tropa. Balik na ulit tayo rito sa Anyana Bel Air West Project, mga karahos. Ayan na. Bali, dinatnan po natin sila rito. Ayan, nagpapahinga na. Yan, meron lang po isang tao na tinulungan tayo na magbaba ng mga gamit. Siya nga pala, mga karahos, idagdag ko sa content kasi yung kapitbahay ni client owner, ito po. Yan na, gusto po nilang magpagawa sa amin. Meron po silang agad na gustong ipagawa. Yan, bali, nanonood po yung may-ari nito na nasa ibang bansa. Pero yung lagi ko pong kausap dito na si ma'am, yung isa sa nakausap namin na ginawa namin yung loob nila dito sa loob, palagay sila ng window grills, yun po yung lagi ko nakakausap. Ayan, bali, meron silang gusto ipagawa. Yan, isama ko sa vlog kasi si ma'am nanonood naman po araw-araw, yung may-ari ng bahay na nasa ibang bansa po. Okay, ito nga po pala yung gutter. Yan, pinaben natin kanina. Tapos ito yung yero. Ay, pinasok ko na sa loob yung epoxy primer. Gagamitin po yung epoxy primer pagka nabuo po yung nito, yung roofing framing. Yan dito at saka rito po. Tsaka kapag merong matitira, kasama na yung sa handrail, palalagyan kagad natin ng primer. Tapos itong mga bubong na to, gagamitin po dito yan. Bali 10 feet po lahat yan. 10 feet. So kailangan lang natin dito kasi 2 feet. So ito dalawa, tapos ito tatlo. So 10 feet lahat. Yan. Okay na muna tayo rito sa project. Ayan, bali pag-usapan natin dito yung gustong ipagawa nila client owner. Gusto nila yung Spanish gutter, yung outside gutter na yan, gusto nilang papalitan na po ng bago. So yung dito sa harap at saka dun sa likod. Yung nakikita naman natin dito sa gilid, end flashing po yan. Ayan, bali, yun lang po yung gusto talaga nilang ipagawa kasi nabubulok na. Ang unang sabi ko sa kanila rito,
subukan pong pumunta ng admin office sa developer kung may warranty pa, kung covered pa ng warranty. Yun nga lang, sabi medyo matagal na kaya hindi na covered ng warranty. Actually mga karos, ang kagandahan lang po sa mga ganyan outside gutter, kung sakali naman pong mabulok yan at tumulo, hindi naman rektang papasok sa bahay. Na hindi siya rektang papasok sa bahay, sa labas pa rin naman po. Pero yun nga, masisira siya. Kasi kapag may butas na yan, mag-uumpisa ng kumalat yan. Kakalawangin na po siya lahat. Kasi yung turnover dito ng mga gutter, ano po siya, colored gutter, hindi po siya stainless. Kaya maaari pa rin po siyang mabulok at kalawangin. Ngayon, ang masasabi natin dito, hindi po natin yung kayang gawin kung yun lang, kung yung gutter lang. Kasi ang installation po ng roofing ay nag-uumpisa po sa gutter. Yan, pagka okay na yung roofing framing, okay na yung senepa, susunod dyan yung gutter. Pangalawa, yung pinakabubong. Depende sa bubong kung anong gagamitin mo. So dito ang ginamit is ano po yata to, kung hindi ako magkakamali, tile span. Yan, tile span yung ginamit dito. O kaya pwede ring long span, corrugated, yan depende. So yun yung pangalawang installation. Yung pangatlo, yung flashing. So yun po yun. So sa madaling salita, kung ba't ko pinaliwanag yun, ang magiging sistema nito kung papalitan natin yung gutter sa harap at saka doon sa likod, ang mangyayari po, babaklasin muna natin yung flashing. Sa pangalawa, babaklasin natin yung bubong. Saka pa lang po natin babaklasin yung gutter at papalitan. So sa madaling salita, hindi lang po yung gutter ang aasikasuhin. Noong nakaraan kasi, nagsabi na sa akin yung tropa rito na gusto daw ipagawa nga ni ni neighbor, nagkapit bahay. Yung sabi ko, maghintay na lang siguro kung kailan i-renovate na lang yung buong bubong. Gawa ng pag yung gutter lang ang papalitan, automatic babaklasin natin yung flashing niyan, babaklasin din natin yung bubong niyan. Kapag binaklas natin yung flashing at saka bubong, hindi tayo nakakasigurado kung 100% pag binalik natin is maayos pa. Maayos pero may mga konting damage siguro, may UP na, ganon. Kasi binaklas na natin so nagalaw na natin siya. Kaya nga ang suggestion ko rito is kung kailan na lang magpaparenovate, isabay na pati yung bubong at saka yung ibang flashing. So kagaya ng ginawa namin sa Anyana Bel Air East project. Kasi doon po ang ginawa lang po namin doon, palit gutter lang din. Ngayon nung pinaliwanag namin sa kliyente yung mga sinabi ko ngayon, yan lubusan naman na naintindihan po ni Sir Ray at saka ni Ma'am Cass yung tungkol po doon. Kaya yung buong bubong na yun na renovate. So ulitin ko, hindi ho tayo nagpapalaki ng trabaho. Pwede naman yun. Yun nga lang, sinasabi natin at pinapaliwanag natin na maigi na kapag yan ay binaklas, akala ko kasi siguro nung mayari is yung gutter lang gagalawin. Hindi ho, pati yung bubong yan gagalawin natin lahat, pati yung flashing gagalawin lahat. So ayun po, ang masasabi ko rito, pinaliwanag ko na, hindi pa ako sigurado kung magagawa po namin yan. Yung mga ganyang klaseng trabaho, kailangan matapos lang siya ng isang araw, lalong lalo na may nakatira na rito. Ngayon naman, rainy season, di ba, may mga pagkakataon na baka pagbaklas natin ng bubong, biglang hindi natin masabi kahit ganyang kaaraw, biglang may pumapatak na ulan. So yun ang suggestion ko, isang araw siya gawin. Tapos paplanuhin muna kung magkakasundo, depende sa pagkakasunduan. Pero yung pinagagawa nila, pwede rin naman na yung gutter lang talaga ang papalitan kahit na marami na tayong binaklas. Yun, gutter lang din. Pero ang suggestion ko, kung ako tatanong, lahat na. Yan, sa ko kasi, sa vlog ko, nakikita ko na may-ari lagi yung bahay nila. Araw-araw, pag halimbawa, nagpunta ako rito, nag-vlog ako, nakikita na rin nila yung bahay. Kahit yung nagpalipad ako ng drone, si Jetly, pinalipad ko, nakita rin nila yung kondisyon ng bubong. So ayun mga karohas, yan po yung project update natin. At ito, naisama natin sa content yung bahay nila neighbor, which is may rin naman kami dyan. Meron din po kaming ginawa dyan na trabaho. So nagkataon lang na si client owner nagpagawa rito katabi ni client. Siguro kung darating ang time na magpapagawa na ng bahay si client owner dito, sana kami pa rin po yung kunin niya. Ayan. So wala pa akong kasiguraduhan dahil ipinaliwanag ko na kay ma'am kung ano po yung rito, yung mga dapat mo nang gawin bago mapalitan yung gutter. So tingnan natin kung
darating ang time na tayo ang magre-renovate niyan. So sa ngayon mga karohaw, break time na rin. Yan, manananghalian na muna ako. Tapos mag-update po ako sa project natin sa Phase 6. May mga ano po ako ngayon, may mga kakausapin akong ibang mga client na mga kasunod at saka nag-i-inquire. Yan, baka hindi tayo makapunta ng New Leaf Subdivision ngayon. Baka hindi po ako makapag-vlog doon. Siguro dito sa Phase 6 makakapag-vlog tayo. Tingnan ko rin makapag-vlog tayo sa Garden Premier, kasi medyo mahaba yung pag-uusapan namin yung mga kasunod na project. Yan, kailangan din po ako maglaan ng oras sa kanila. Yan. Okay na. Let's go. Tara. Sinamahan tayo ni Mrs. Ayan, okay na po tayo sa mga future client po natin. Ayan, nakapag-usap-usap na po kami. Ayan po. So, inabot lang talaga tayo. So, time check is 4:42 na ng hapon. Bibili na lang po tayo ng cake. Tapos bibigyan po natin ng cake yung malapit na tindera sa atin. Yan si Ate Weng. Yan nga, happy birthday ulit Ate Weng. Sana umabot tayo. Yan, tapos po namin sa hardware. Yan, diretso naman tayo ng Lumina Homes Phase 6. Update tayo doon sa nagawa ng dalawang workers po. Tara. Hindi na po birthday cake, iba na lang. Ito na lang, pagkain na lang. Dahil yung pinakamalapit na Goldilocks dito sa may paradahan, yan, halos ang tinitindang cake na lang is yung maliliit na lang. Yan. Ayun, alas 5 na. Sana umabot tayo dun sa hardware. Nagsasara sila ng alas 5. Pero kinausap ko na yung pagbibigyan natin na hintayin na lang po tayo. Yan, sakto lang po yun. Pagdating po natin dun sa De Gracia ELC Hardware, diretso na ako ng Lumina Homes Phase 6 para makapagbigay ng update. Yan. Dito nga pala tayo sa anong tawag dito? Drive-thru ng McDonald's. Ayun. Happy birthday! Ayan. Binala ko na lang kayo pagkain ha. Ito ba kasama to? Maliit na. Mabigat. Parang siya may birthday. Yan. Parang Happy birthday! salamat, boss. Yeah. Salamat. Happy birthday, Ito te. pa. Sige, kain na kayo ha. Salamat. Sige, na kami. Sige, happy birthday ulit. Sige. Okay na, sa basics tayo. Magandang araw nga pala kila client owner. Kaya magandang araw. So nandito tayo sa Lumina Homes Phase 6. Kung mapapansin nyo, nandito din yung ibang tropa. Yan, bali mag-overtime po sila para dito sa ceiling, dito sa Phase 6, yung project natin dito na Athena. Tapos yung dalawang workers na gumagawa rito, sasabayan na nila ng overtime yung gagawa po dito sa second floor. Ayan, bali ano po siya, bali ano po sila, kasi nag-usap kami rito, kung mag-overtime po yung iba rito, maaabala po sila. Pero pabor naman daw po sa kanila na mag-overtime din. Ang dagdag income. Yan. Bali siya nga pala, ito karagdagan tayong rito, bakal. Bali 20 yung pinadeliver natin. So gagamit din kami ng 16mm dito sa sa harapan po ng bahay. Ay, log yung susi ng kulong na kila mama. Doon iiwan ni Mot yun eh. Sige. Ayan na. So ang update dito, ayan na nga po pala, nakatayo na yung mga poste rito. So ito, magkatapatan po yan. Kung mapapansin nyo, medyo malalalim at malawak yung hukay, kasi 1.2 by 1.2. Yun, dun din po 1.2 by 1.2 po dun. So ayan na po yung natin dito, nakatayo. So ang i-overtime ng dalawang workers na gumagawa rito, bali yung dalawang poste na kulang. Bali 7 po lahat yung makikita natin dito. Ayan. So dito yung pang-6, tapos dito yung pang-5. Pabor ba sa inyo na pabor sa inyo mag-overtime? Hanggang baka matamaan ka ng may bakal dyan sa gilid mo.
Yan, paporsa ka na yan. Kasi maabala nga kasi kayo. Hanggang ano lang naman dito? Hanggang alas 8 lang. Sige. Nang maaga. Oh, sige. Dagdagan na rin yan. Dagdag income din. Tapos, bukas, maaari na to, no? Okay. Ilan tao kailangan mo? Ha? 2 labor. 2 labor. Kaya na daw nila, 2 labor. Okay, buhos lang naman eh. Saan kayo maghahalo? Kung pwede mag-alo sa ano, kabila, yung pinipwesto namin sa bahay. Dito? Kami na nakatira doon. Kung tutusin, Dito na lang natin tapos. yun nga. Sige, pwede naman, pwede. Basta maglinisin lang ng husto, ha? Naman ang lumbo Oo. Ah, sige. Ayun na. Ito yung update dito sa project. Tapos bukas, buhos na. 4 lang kayo, Kuya Ruben. Ito. Kakayanin niya yan. Papalo agad na ulit yung gabi na. O sige, sige. Kung ano yung diskarte. Ano na kaya mo. Hindi mo dalawa dagdag. Oh, kaya daw. Kasi kami, pag nagbubuhos kami niyan, siguro mga 7 kami. Pero nasa labas naman lahat ng gamit. Siguro nakikita ko kakayanin niya. Basta mag-update ako sa inyo ng tanghali. Yung ano po natin, yung taas po niyan. ng buo. 30. 30. Oo, yun sa plan. Sa may, ano na yan? Yan. Wala. Oh, yan na. Oo, yan na yan mismo sa ano. Sa ilalim nung concrete cover natin. Ito yun yung spacer. Ayun yung spacer. Apa. Sige. Dali sa spacer po. Oo, 30. 30. Tapos maglalason tayo ha, kuya. Ay, yung puti. Yan lason. 30 minutes bago magbuhos. Kailangan na lason. Wag mo lalasunin lahat. Kung ano yung area lang. Yan. Ano ba uunahin mong buhusan dito? Yun doon boss, papunta rin. Sa dulo. Tapos papunta rito. Asya. Saan? Malaki? Sa nakikita ako, madali doon. Sa dulo kasi pwede yung kartilya eh. Oo nga. Pwede mong gamitin. Pero pagdating na rito, Kasi madali lang yung buhusan nyo. Pagkatapos dito agad tayo. tapos ito continuous lang yung tubig. Okay. Kailangan may laman to. Kailangan- Lagyan niya na to ha. Sige, sige. Okay. So ito yung pina-overtime natin. Ayan. So common yun na nakikita sa amin to. Ayan. Bali mga karos, dito ko na po muna tatapusin yung vlog natin. Ngayong araw po ng Lunes. Yan, kinausap ko naman maigi. Sabi ko nga, meron tayong bagong tao. Yan, hindi natin alam kung ano din yung mga kakayahan po nila. So ano pa lang po sila rito, parang 7 days, 8 days kasi pumasok sila ng linggo. Pang 8 days nila to. So sa ano na yan, sa nakikita ko na yan, kaya na daw nila ng 4. Yan, susundin ko sila. Pero aalalayan ko po sila kung sakali pong nakita ko medyo hindi pa masyadong natatapos. Yan, susuportahan ko sila ng tao. So see you on my next vlog. Hanggang dito na lang po mga karos. Kita-kita po tayo sa susunod uli na video. Yan, God bless. Paalam po muna. Let's go. Tara.